negosyo idea naman po natin ngayon, gumawa po tayo ng buko shake at 3 size po yung ginawa po natin. Para may idea po kayo, bawat bote, anong sukat ng ingredients yung ipaglalagay po natin dito. At syempre, yung pinakang tips, idea kung paano po nenegosyohin ang buko shake. So nakapaloob po yun dito sa pinakang video po natin. At syempre, kung pang negosyo, hindi po mawawala yung pinakang costing po natin dito. Magkano ang puhunan, magkano ang bentahan, magkano ang posibleng tubuin. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So pag ninegosyo po ng ating buko shake, syempre ang uunahin po natin ay yung buko na gagamitin po natin. Hahanap tayo syempre ng mabibilhan po natin na mas makakamura po tayo. So yung gagamitin po natin pang buko shake, sasabihin lamang po natin sa bilihan po ng buko na buko shake po yung paggagamitan po natin. So yung ginagamit po sa buko shake, iba po siya kumpara dun sa ginagamit sa fruit salad, buko juice. Medyo malaman po ito kasi kapag yun po yung ginamit po natin, medyo mamahal yung expenses po natin kasi mas magaan, mas kaunti yung makukuha po natin. Pero kapag ganitong style po yung ginagamit sa buko, so mas marami yung makukuha po natin. Kumbaga, mas mabigat yung timbang. Kung sa atin, mas mura yung buko o kaya man libre lang yung buko. So, why not yun po yung gamitin po natin para mas masarap, diba? Pero yung ginagamit po talaga sa buko shake is yung mga ganito. At kapag bumili po talaga kayo, hindi rin maiiwasan makakaroon ng kasamang kulay brown. So, ang gagawin lamang po natin yan, tatanggalin lamang po natin. Para yung ating buko shake is puting-puting. So, kapag nasa inyo na pong ganan, wala na yung brown-brown. Ngayon, hatiin na po natin ito sa square-square na medyo maliliit. Okay? Para pag binelender po natin is mablender po ng ayos. So, kung itatanong nyo, Ate Tipid Tips, huhugasan pa po ba yan? So, ito, huhugasan po natin pagkagayat. Pero yung mabilis na mabilis lamang po. Okay? So, hugasan lang natin. So, kapag okay na, maglagay lang tayo dyan ng measuring cup. Ang size po nito ay 1/4 cup. So, pwede natin itong ilagay sa Tupperware na may takip para hindi po langawin. Okay? So, iset aside lamang po natin to. Magluto naman po tayo ng ating sugar syrup. Gagamit po tayo dito ng white sugar. White lamang po yung gamitin po natin para hindi po ganun magdadark yung ating pong sugar syrup. At ang pinakang ratio po natin dito ay 2:1. So, gagamit lang ako ng 1/4 kilo ng asukal at maglalagay ako ng 500 ml ng tubig. So, kung 1 kilo yung gagawin po natin, so 2 litro ng tubig yung ilalagay po natin. At kapag nakuluan na, okay na po yan. At kapag malamig na, isali na po natin sa atin pong mga bottle. Okay na po yung buko na gagamitin po natin. At yung atin pong sugar syrup na niluto, isalin lamang po natin sa isang bottle para hindi po tayo mahirapan. At yung iba pa po nating ingredients dito, gagamit tayo ng condensed milk. So kahit anong mga brand ng gatas yung gamitin po natin, basta ang mahalaga po doon, syempre, i-costing po natin. So ang mga affordable lang po yung ginamit po natin. Cowbell yung ating condensed, ito naman po ay Angel Evaporada kasi 'di ba mas malaki 410 ml and then affordable din po. Yung atin naman pong plastic bottle na gagamitin, yung PET bottle, so gagamit ako ng 1,500 ml o pang family, ang laki. Tapos 1,000 ml at 500 ml. So, bawat bote po na ito, ibibigay ko po sa inyo yung sukat ng mga ingredients dito po sa ating buko shake. Okay, so syempre, gagamit po tayo dito ng blender. Napakaganda ng blender na ito mga katipid tips. Nakaranas na ba kayo na yung nagbe-blender habang tumatagal, natutunaw yung bine-blender po natin? Hindi siya malapot yung pagka-shake. Okay, so kung gusto nyo pong umorder niya na, maglalagay po ako ng link sa description and then affordable lamang din po yung presyo po niyan. Kung hindi po ako nagkakamali, wala pang 1K po yung pagkakabili ko dyan. At syempre, yung atin pong yelo, inilagay ko na po yun sa cooler. So, binili ko siya ng kaskas na, sasabihin nyo lamang po sa planta ng yelo, yung panghalo-halo. Unang timpla po natin sa 500 ml. So, maglalagay muna tayo dyan ng 2 cups ng ice. Ito, 4. 1/4 cup ng evap. So, hindi ko makita yung aking 1/4 cup, kaya maglalagay tayo ng 4 tablespoon. 2, 3,
4. Yan. Tapos maglalagay din tayo dito ng 1/4 cup ng condense. So, saidin nyo lamang pong mabuti dun sa atin pong panukat para hindi po siya tumabang. So, dito, maglalagay din tayo dito syempre ng sugar syrup para mas masarap yung pinakang tamis. Pero, pwede naman pong purong condense at evap lang. Kaya lang, mamamahalan po tayo sa puhunan. Diba? Mas mahal ang condense. Kaya, gumagawa po tayo ng sugar syrup. Tapos, dito sa 500 ml, maglalagay po tayo ng 1/4 cup ng buko. Blend lang natin. Okay, so ako, sinakto ko pong 2 minutes yung pagpe-blend po natin. So, gagamit po tayo dito ng imbudo. Para masalin natin ang ayos, syempre. Tapos, ang liit pala na nakuha ko. So, yung ating pong 2 cups, saktong-sakto po yun dito sa ating pong 500 ml. So, dahil okay na tayo sa 500, gawain naman natin yung 1000 ml. Okay? So, maglalagay tayo dyan ng 4 cups ng yelo. So, 1/2 cup ng evap. 1/2 cup din ng condense. Tapos, 4 tablespoon ng sugar syrup. So, estimate na sa 2 minutes din po natin itong binilend. So, muntik pa siyang magkulang. Talagang nasa labi lang siya. Dahil okay na tayo ulit sa 1000 ml. O yun, masarap. So, sa 1500 ml naman po, family size, yung gawain po natin. Pwede naman po na unahin natin yung ingredients. So, dito sa ating family size, maglalagay tayo dito ng 3/4 cup ng buko. Maglalagay din tayo dito ng 3/4 cup ng condense. So, habang ginagawa nyo to, so mas magagamay po ninyo yung sukat ng mga ingredients po natin. Kahit hindi natin timbangin, kahit hindi ganun kasukat, sasakto po yan. 3/4 cup. Tapos, yung atin pong evap, ganun lamang din po. Sugar syrup, kailangan din natin. So, yung sukat ng ating pong yellow ha, siksik tapos medyo paumbok para may idea lamang po kayo para hindi po mabibitin sa ating pong mga bote na gagamitin. Blend lang ulit natin. So, ang kagandahan pala dito, mga katipid tips, is meron ng sukat. So, kung halimbawa, katulad nito, 1500 ml yung gagamitin po natin. So, merong sukat dito, 1500 ml. Para sure na hindi mabibitin yung titimplahin po natin. So, ngayon ko lang siya napansin nung ako'y nagbe-blender. Okay, so yung ating sukat na 1500 ml, ayan, may natira lang siyang kaunti. Ngayon, halimbawa kung gagawin natin itong extra income ha, meron pong nabibili online na print na buko shake. Ang nabili ko nga lang yung nakalagay sa cup, pero meron nakalagay po nito sa bottle. So kung gusto nyo pong umorder or tingnan, maglalagay po ako ng link sa description or sa comment section. Okay? Doon nyo po makikita. Ngayon, syempre, kung nenegosyohin natin ito, mas maganda meron po tayong pangbutas dito sa bottle na to. So, meron po akong in-order online. Mabilisan ha. Hindi na po namin ito napagawa. Ayan, stainless siya and then merong 4 na butas. Ito pwedeng itornilyo sa kahoy. Pwede rin naman po sa bakal para mas matibay. Diba? Kailangan mas mabigat para hindi po tutumba. So, ganito po ang style niyan. Ganan. Tapos, ilalagay nyo dito yung ating bottle and then ibababa. So, ito yung pantusok niya. Oh, ang laki-laki. Oh. Hindi na natin bubutasan kasi matutumba lang. Diba? So, halimbawa kung talagang kakaririn nyo to, itong pagbubuko shake, so pwede kayong umorder din ng ganito. Kasi dapat talaga may butas po ito para mas magandang tingnan. Kung gusto nyo pong umorder din,
sa description, yung makikita. Meron naman mabibili ding straw sa online, yung mahaba, kaya lang talagang hindi aabot hanggang ilalim. Kapag 1 liter na at saka 1.5, diba? Ang lamig. At yung family size natin, oh. So, tinikman na po natin bawat bottle kasi baka mamaya ito may lasa, ito wala, ito may lasa. Yung pinaglalagay po nating ingredients bawat bote, saktong-sakto lamang po dito yung tamis and then ang creamy po nito. Kasi lasang-lasa po yung inilagay po nating evap at saka yung ating condensed, kumbaga milky. So, yung inilagay po nating buko bawat bote, yung sukat na inilagay po natin, talagang malalasa po natin dito yung buko. So, overall mga katipid tips, saktong-sakto, ang sarap ng mga ingredients na inilagay po natin dito. Itatanong nyo naman at tipid tips, meron ng condensed, tapos meron pang sugar syrup, sigurado sobrang tamis po niyan. So, ito, para sa akin, saktong-sakto lang siya. Kasi ako, nakapag-try na po ako nito, bago po natin binidyo, hindi po ako naglagay ng sugar syrup, bitin po yung pinakang lasa. Kaya para sa akin, importante po dito sa ating buko shake, yung paglalagay po ng sugar syrup. So, halimbawa, kung talagang kakaririn po natin itong pagbubuko shake, so, posible na kumita po tayo ng malaki dito. So, madami-dami na din akong nakita sa nagninegosyo po ng buko shake na malaki po yung tinutubo. Bukod po dito sa buko shake, pwede rin po tayong magnegosyo ng buko juice. Pwede rin po ang buko shake na nakalagay sa baso at pwede rin na natin siyang ibenta ng purong buko, di ba? So, dala na lahat. Okay? So, madaming pwedeng pagkuhanan ng kita sa buko. Okay? So, ngayon ang magiging tanong naman at tipid tips, magkano naman po yung puhunan at magkano po yung bentahan po bawat bote. Okay? So, costing na po tayo. Costing na gagawin po natin. Costing po rin po yun dito sa lugar po namin. So, magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. Tapos, bawat buwan, taon, nag-iiba po talaga ang presyo. So, dito, idea lamang po kung paano po natin i-costing. Okay? So, umpisahan po natin sa ating pong sugar syrup. So, gumamit po tayo ng 1/4 kilo ng white sugar, 20 pesos. Ngayon, i-plus na din po natin dito para hindi lang po ganun kahaba yung video po natin, yung tubig, yung gas at yung labor. Diba? Saglit na saglit lamang po nating niluto. Ang total po ay 30 pesos. Ngayon, ito po nung sinukat ko, nung naluto na po natin, yung sugar syrup, may sukat po na 550 ml. Tapos kung natatandaan nyo, doon sa 500 ml po natin, naglagay po tayo doon ng 2 tablespoon po. I-divide po natin sa 550 ml para malaman po natin kung ilang 30 ml yung makukuha po natin dito. At ang kakalabasan po nun, makakakuha po tayo ng 18 na may sukat na 30 ml. Ang daming gamo-gamo. Mag-uulanin na. Puhunan po natin na 30 pesos, i-divide po natin yung 18. At ang kakalabasan po nun, 1.66 po ang pinakampuhunan po kada 30 ml. Pero sabihin na po natin na 2 pesos. Okay? Para wala na pong putal-putal. So, dahil okay na po tayo sa sugar syrup, ngayon, tuusin na po natin bawat bote kung magkano po ang puhunan. Okay? So, yung pinakang costing po natin dito is dodoblihin lamang po natin. Kasi sa mga ingredients po natin is pinagdodoble lamang po natin. I-appear ko na lamang po dyan kasabay po ng ating 500 ml para hindi lamang po ganun kahaba yung video po natin. So, dun sa 500 ml po natin na buko shake, yung binili ko po yung 4 na buko, tinimbang ko po iyon para hindi po ako mahirapan sa costing. At tumitimbang po yun ng 670 grams, pero tinuos ko na lamang po sa 650 grams yung buko po natin. So, kada 1/4 cup may puhunan po na 8 pesos. So, sa evap naman po natin, 33 pesos, 410 ml. So, dito yung pinagkuhanan po ng costing natin. 1 kilo po ng condensed, nagkakahalaga po ito ng 115 pesos. So, 10 pesos po yung pinakang puhunan po kada 1/4 cup. Sugar syrup, kung natatandaan nyo, 30 ml or 2 tablespoon, nagkakahalaga po ng 2 pesos. At sa yelo naman po natin, sabihin na po natin na 5 pesos. So, medyo lapis-lapis pa po yun. Tapos, yung packaging na ginamit po natin, so nagkakahalaga po yun ng 7 pesos. Sabihin na po natin na 9 pesos kasi gagamit pa tayo ng straw
kung maglalagay tayo ng sticker, and then plastic kapag itinake out kung ipapa-plastic. Tapos mag-plus po tayo ng 5 pesos para sa labor na kaunti para sa isang bote at sa kuryente. Yan, kaya ang total po kada 500 ml ng buko shake ay 45 pesos. Okay, so yung 500 ml, pwede po natin siyang ibenta ng 60 pesos. Kapag minenus po yung pinakapuhunan, so kada 500 ml, tutubo po tayo ng 15 pesos. Okay, so makikita nyo po na paglaki po ng bote, paglaki din po ng posible po nating tubuin. Tulad po dito sa 1,000 ml, tutubo po tayo ng 37 pesos. Dito 29 pesos. At sa 500 ml ay 15 pesos. Maka 10 bote lamang po tayo nito, so posible na po tayong tumubo ng 370 pesos. Samahan lamang po natin ng sipag, tiyaga at consistent sa ginagawa po natin o sa papasukin po nating negosyo. Hindi po imposible na lumago po yan mga katipid tips. Basta aalagaan lamang po natin. Sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako na ibigay ng magandang negosyo idea po sa inyo na pwede po nating simulan ngayong pagpasok po ang pasukan. At syempre, pwede po nating itong umpisahan kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So kita kits po sa ating mga next video. Bye-bye!